Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay ang part 2 update ng istorya ni Lerma at Arvin Lulu. Sila nga ay ang mag-asawang pinagbabaril sa loob ng kanilang sasakyan sa Pampanga na naging trending nga online. Si Arvin ay dating ang seaman na umuwi sa Pilipinas ng taong 2021 para maging katuwang ng kanyang asawa sa pagtitinda ng mga skincare online. At matapos nga lang ang ilang taon, sila ay naging matagumpay at isa nga sa mga top sellers sa kanilang distrito. Kung matatandaan nyo, ilang araw bago namatay si Lerma, nag-post pa siya na ang hindi naman nagbabayad ay hindi magiging successful. Pero bago iyan, may post din pala siya na tila may pinapatamaan. November 20, 2023 na nag-post siya na, yung utang mo ba sa akin, babayaran mo pa o kukunin ka na lang ni Lord? Mamili ka sa dalawa. Pili. Matapos ang isang araw, muli na namang nag-post si Lerma tungkol sa nagpakamatay na isang online seller. Ayon nga sa post, never judge and never throw unkind words. Never kaming nang away, nagbitiw ng di magandang salita o even nagrats online. Why? Because first, we don't know what these people have been going through. Second, we are thankful enough for not having to go through the same thing. Two worst things can happen. First, they take their own life, or two, they take yours. So choose to be kind. Sa mga post na ito ni Lerma, tila pahiwatig na nga ba talaga ito na may mangyayari sa kanila? October 15, 2024 nang inanunsyo nga ng mga pulis na nadakip na ang mastermind at ang mga gunman na pumatay sa mag-asawang Lerma at Arvin Lulu. Inaresto ang isang miyembro ng Gun for Hire group sa Nueva Ecija at nahuli na din ang nagsilbing middleman, spotter at sinabi din nila kung sino ang mastermind sa pagpatay sa dalawang mag-asawa. Ang itinuro nga na mastermind sa krimen ay ang kaibigan mismo na mag-asawa na si Anthony Limon Cawagas. Isa nga rin siya sa mga hinuli ng mga pulis. Sinabi niya na huwag daw idamay ang kanyang asawa dahil wala daw itong kinalaman sa nangyaring krimen. Sinabi nga ng mga pulis na case closed na ang kaso dahil nahuli na ang mga salarin. Ngunit hindi yan ang sigaw ng publiko at netizen. Para sa mga netizens, naniniwala sila na kasabwat ni Anthony ang kanyang asawang si J.M. Perez. Kaya nga daw dapat itong arestuhin, kasuhan at ikulong din. Ang mga gunman ay naaresto kasama ang iba't ibang mga baril at iba pang mga hinihinalang mga pampasabog. Bukod doon, pinaghihinalaan din na ang mga gun for hire ay nakagawa na ng 12 gun for hire crimes sa loob at labas ng kanilang lugar. Ayon sa mga sospek, ang utos sa kanila ay pasukin ang bahay ng mag-asawang Lerma at Arvin. Ito raw ay para kunin ang mga tumalbog na tseke na ibinigay ni Anthony sa mag-asawa bilang bayad sa kanilang mga utang. Pati nga ang cellphone ng mag-asawa ay pinapakuha din sa mga sospek. Pero hindi kaya ng mga gunman na pasukin ang bahay ng mag-asawa dahil malapit ito sa barangay at police outpost. Kaya napagkasunduan na lang na sundan ang mag-asawa. Ang utos nga din sa mga gunman ay patayin ang mag-asawa at kahit sinong nasa loob ng kotse. Basta makuha lang ang tseke at ang cellphone ng mga biktima. Mabuti na lamang at maswerteng hindi nadamay sa pamamaril ang anak ng mag-asawa. Napag-alaman na August pa lamang ay nagsimula ng maghanap si Anthony ng gun for hire. Ang tseke ay inisyo noong October 2 ni na Anthony kaya minamadali sana nila na makuha ito at ang cellphone ng mga biktima. Matatandaan na October 2 din nag-post si Lerma ng tungkol sa mga utang. Nalaman ng mga pulis na 13 million ang halaga ng mga produkto na inutang ni Anthony sa mga biktima. Ayaw na ang bayaran ni Anthony ang utang niya sa mag-asawang Lerma at Arvin. Bukod doon, pag namatay nga ang dalawa, si Anthony na ang papalit na distributor ng mga skincare brand. Ayon pa kay Anthony, utang at negosyo ang motibo sa krimen. Tila napiko na daw siya dahil lagi siyang sinisingil na mag-asawa tungkol sa kanyang mga utang. Lagi din daw pinopost ni Lerma ang tungkol sa utang ni Anthony. Kaya pakiramdam ni Anthony na papahiya na siya at nasisira ang kanyang reputasyon. Pero sino nga ba ang asawa ni Anthony na si J.M. Perez? Si J.M. Perez o Joanna ay mula Pampanga. Siya ang asawa nga ng mastermind na si Anthony.
Tulad ni Lerma, isang online seller din si Joanna. Nag-open nga kamakailan ng sarili niyang brand ang babae. Iba't ibang produkto at brand din ang itinitinda ni Joanna. At base nga sa mga district distributor at provincial distributor sa Pampanga si Joanna ng iba't ibang brand na hawak ni Lerma. Ibig sabihin kay Lerma kumukuha ng mga produkto si Joanna. Marami nga ang nagsasabi na matalik na magkaibigan sina Lerma at Joanna. Sa isang post, Marcy nga ang tawag ni Lerma kay Joanna. Bukod doon, inaanak din ni na Anthony at Joanna ang naulilang anak ni na Arvin at Lerma. Kung titingnan ang mga post ni Lerma, madalas niyang batiin si Joanna para sa mga achievement nito tungkol sa binibenta nilang produkto. Lalo't madalas nakaka-receive na mga incentives si Joanna. Napaka-supportive ni Lerma sa kanyang kaibigan na si Joanna. Laging pinopromote ni Lerma ang negosyo ni Joanna. Sa isang post, nagpasalamat si Lerna na binigyan siya ng relo ni Joanna. Ayon nga sa post, "Salamat sa Marcy kong super ganda, hindi lang sa panlabas kundi lalong-lalo na ang kalooban." Nagpasalamat din si Lerma kay Joanna para sa binigay nitong tsinelas at sapatos na para sa mga aita. January 10, 2021 naman nang inimbitahan ni Joanna si Lerma at ang iba pang mga babae sa kanyang kaarawan. Sinabi pa nga ni Lerma na, "Ang laki ng asyenda ni Joanna." At bago nga mag-lock ng profile si Joanna, marami siyang post na umani ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens. October 5, isang araw matapos mamatay ni Lerma, nag-post si Joanna ng larawan kasama ang biktima. Ang kanyang caption sa post ay, "I love you Marcy, eda ka kalingwan," o ibig sabihin ay hindi kita makakalimutan. At ilang araw bago mamatay sina Lerma at Arvin, may iba pang post si Joanna. "Lalakas ang benta mo this October. Claim it." At para nga sa mga netizens, ang kakaibang post na ito ay tila pahiwatig na lalakas ang kanilang benta dahil nga may pinaplano na silang masama kina Lerma at Arvin. Sa isang post din ni Joanna, sinabi niya na, "Positions are temporary, rank and titles are limited. But the way you treat people will always be remembered." Nag-post din siya noong October 5 ng, "Praying for everyone's safety, Lord. Cover us with your most precious blood." At bukod doon, meron ding post si Joanna na, "If the Lord is with me, who shall I fear? I know for sure my God is greater than my worries." Pero ang isa sa mga nakakatindig balahibo, 20 oras bago pumutok ang balita na nadakip na ang mga suspect at mastermind, nag-post pa si Joanna. At ayon nga sa kanyang post, "You will be celebrating something special very soon." Ayon nga sa ilan, tila siguradong sigurado daw si Joanna na siya na ang susunod sa yapak ni Lerma. At tila kumpiyansa din siya na hindi sila mahuhuli. Sunod naman nag-post ang kapatid ni Lerma na si Leslie tungkol sa pagkamatay ng kanyang ate at bayaw, isang araw matapos nga ang anunsyong nadakip na ang mastermind at mga suspect. Sa caption ng post ni Leslie, sinabi niyang, "Di ko kinaya yung nag-follow at nakibalita pa at pumunta pa sa burol. Ang masaklap, kumari pa. Bakit hindi ka nalang nakiusap at yung binayad nyo sa gunman ay sana binawas nyo nalang sana sa mga utang ninyo. Kahit na magdusa kayong lahat, makukulong kayo habang buhay at kulang na kulang pa yan bilang parusa sa inyo." Bukod doon, sinabi din niya sa post na, "Di nga ako nag-follow back sa'yo kasi ang bigat ng pakiramdam ko. Kahit noon pa na nakita kita, pero dahil hindi ako ang Marcy mo, hinayaan ko lang. Ngayon, totoo talaga ang instinct ko na pag mabigat ang pakiramdam mo sa tao, nasa loob ang kulo at madalas nangyayari nga ang kutob ko." Ganon ka na ba talaga kainggit at hindi ka na nakontento sa anong meron ka? Ang bait ng ate ko sa'yo. Ganon lang kadali sa'yo na ipapatay mo na hindi mo man lang naisip ang consequences. Walang bulok na di sisingaw. Ninang ka man na nasabi pero walang awa mong tinanggalan ng mga magulang ang pamangkin ko. Sa isang screenshot, nag-chat si Joanna kay Leslie noong October 5 bandang 8:00 ng umaga. Tinanong ni Joanna si Leslie kung nasaan ang burol ng mag-asawang Lerma at Arvin. Pagkatapos ay dun palang nagsabi ng condolence si Joanna.
Sa isa pang larawan, makikita naman si Joanna na nasa burol pa umano ng mag-asawang Lerma at Arvin na ayon sa ilan ay tila nakangiti. Napag-alaman din na kasawa ni Joanna ang asawa niyang si Anthony na pumunta sa burol ng mga biktima. Pero ayon sa kapatid ng mga biktima, ayaw umanong pumasok ni Anthony sa loob ng burulan at ayaw niyang makita ang mga labi. Sa sumunod na post ni Leslie, may isang larawan ng lechon. May caption na ito na, "Doon pa lang pala nagbabala ka na. May pa-last supper ka pa." Nabigla na lang si ate na magpapadala ka ng lechon belly at dahil mabait si ate, ang sagot niya sa'yo, "Sakto, gagawin namin ang birthday ni mama ngayon." At tuwang-tuwa pa ang ate kaya binida ka pa nga niya. Sa isang post, sinabi din ni Leslie na, "Iba talaga ang katob ko nung nag-follow at message din siya na halos di na ako nag-reply. Kaya pala ang bigat, ayaw ko na siyang replyan, yun na pala yun." Di mo lang talaga iisipin na sinayang yung samahan at posisyon dahil lang sa pera. Kung tutuusin, ang taas mo na din at successful ka na at madami nang humahanga sa'yo, pero sinayang mo lang. Gusto mo ata lahat mapasa iyo at di ka na nakontento kung anong meron ka. Ayon pa kay Leslie, ang describe nila sa'yo ang bait. Di ka nila inisipan ng masama tapos ganun-ganun lang yung gagawin mo sa sinasabi mong kumare. Di ka na nahiya. At sa huling post pa nga ni Leslie, may nagtatangka umanong mag-hack sa kanyang account. At isa nga sa mga pinost ni Leslie ang ikinagulat ng mga netizens. Ayon nga sa post, ikaw din ang isang kamitap ni ate ng araw na iyon. Ayon sa mga netizens, ito nga marahil ang dahilan kung bakit alam na alam at nasundan agad ng mga gunman ang mga biktima. October 16 nang lumabas sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang pamilya ni Lerma at Arvin. Sinabi nga nila na bago umalis ang mag-asawa sa kanilang bahay ay tahimik ang mga ito. May sumama din sa kanilang isang paru-paro. At nakakatanggap nga din daw ng banta sa buhay ang mga naiwang pamilya na mag-asawa. October 17 nang in-interview ang kapatid ni Arvin na si Eliza. Sinabi niya ng taong 2017 na nagkakilala sina Lerma at Joanna. Nagtulungan nga ang dalawa tungkol sa pagnenegosyo, hanggang sa naging magkaibigan na nga ang dalawa. Palagi din magkasama sa mga event at salo-salo sina Lerma, Arvin, Joanna at Anthony. Nakilala din ang pamilya ni Arvin sina Anthony at Joanna dahil nagpupunta ang dalawa sa bahay ni Lerma. Kapag nga nasa bahay ang dalawa, pinagluluto umano ni Lerma ang mag-asawa. Talaga daw naging malapit na magkaibigan sina Lerma at Joanna kaya nagawang pautangin ni Lerma si Joanna ng halos 13 million pesos. At sa sobrang close nga, kinuha sina Joanna at Anthony na ninang ng anak ni Lerma at Arvin. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit naging ganon kalaki ang utang kina Lerma. Posible na ang utang na ito ay ilang mga produkto na naging consignment. Sa consignment, maaaring pinautang ni Lerma ng mga produkto sina Joanna at babayaran ni Joanna ang mga produktong kanyang nabenta. At dahil nga sa sobrang tiwala, lumaki at lumobo ang utang ni Joanna kay Lerma. Nabanggit daw ni Joanna kay Lerma na siya ay may malalang sakit. Nang mga panahon nga na ito, handa umanong tumulong si Lerma kay Joanna sa kanyang sakit at ipagamot. Nang nasa burol din daw si Joanna, nasabi pa nito sa mga kamag-anak ng mga biktima na dapat singilin ang mga may utang kina Lerma at Arvin para makabawas sa gastusin. Dagdag pa ni Eliza, hindi niya alam kung paano nasikmura ni Joanna at Anthony na makita ang kanilang pamilya na umiiyak. Pero ang totoo, sila pala ang mga mastermind ng krimen. At October 18, 2024 naman ang sinabi ng mga pulis na ang asawa ni Anthony na si Joanna ay kinasuhan na din ng double murder at pinaniniwalaang at large. Ayon sa mga investigador, nag-participate siya sa krimen dahil sa pakikipag-usap niya sa mga suspect at involved din siya sa mga financial transactions. Tinatayang halos 1 million pesos ang sinasabing binayad nga sa mga gunman. Kasabay nito, hiniling din ng mga pulis na maglabas na ng lookout bulletin order para kay Joanna at nang sa gayoy hindi siya makalabas ng bansa. Kapag lumabas na umano ang warrant of arrest kay Joanna, agad siyang hahanapin at aarestuhin.
October 19, 2024, ayon sa mga pulis, hindi lang pala sina Lerma at Arvin ang inutangan ng mag-asawang Joanna at Anthony. Mayroon din daw pagkakautang na 27 million pesos na beauty products sina Joanna at Anthony sa isang taong taga Nueva Ecija. At ang pinagkakautangan nga ni na Anthony na ito ay ang susunod sana nilang target. Ngunit hindi nga lang daw ito ginawa ng mga gunman. Ayon pa sa mga pulis, tila modus operandi ni na Joanna at Anthony ang mangutang at mag-i-issue ng tseke. At pagkatapos ay ipapapatay umano ng mag-asawa ang kanilang mga inutangan. Sa ngayon ay wala pang balita kung naaresto na ba si Joanna o hindi pa. At kung mapapatunayang guilty ang mga suspect, mastermind, spotter at gunman, maaari silang mahatulan ng reclusion perpetua o sila ay makukulong ng 20 to 40 years. At para naman sa mga taong tumulong sa mga gunman, pwede silang makulong ng 12 hanggang 20 taon. Pero higit sa lahat, ang pinakabiktima sa nangyaring krimen na ito ay ang naulilang anak na mag-asawa na halos 6 na taong gulang lamang. Ang kaso nga na ito ay isa sa mga patunay na laging sinasabi ng mga pulis na ang ibang mga suspect umano ay bumabalik sa crime scene. Pero sa pagkakataong ito, ang mga suspect ay pumunta sa burol ng kanilang mga pinaslang. Dahil sa nangyari, marami nga ang nagsabi na hindi daw lahat ng nagga-God bless ay talagang maganda ang hangarin sa iyo. Isang aral din daw ito na huwag magpautang kahit kanino. Lalo nang mag-ingat dahil hindi natin alam kung gaano kasama ang isang tao at kung sila ba talaga ay mapagkakatiwalaan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!